Mga pare ko, naka-schedule na po na linis yung panggilid nitong ating Honda Click. At last time po ay naglinis na po tayo ng panggilid ng ating Yamaha Mio. Kaya sa magtatanong po kung kailan po dapat maglinis ng ating panggilid o itong ating CVT, ay ito po yung ating kasagutan. Pero bago po lahat, alam naman po natin na may kanya-kanya po tayong sinusunod na schedule sa pagbubukas at paglilinis ng ating panggilid. So ngayon lang po ay i-share ko lang po yung sa akin. Sa akin naman po ay may dalawang schedule po ako na sinusunod kung kailan po ako maglilinis nitong ating CVT. At yung number 1 po dyan ay yung tinatawag ko na scheduled o taga naman po nakalaan na oras kung kailan po dapat maglinis ng ating CVT. At yung pangalawa po is yung non-scheduled or yung biglaan na kailangan na po natin linisin itong ating CVT. Kasi hindi lang po linis lang yung ginagawa ko once nagbukas po ako nitong ating panggilid. Yung number 1 po natin ginagawa dito syempre is cleaning. Para makita po natin kung meron pong mga sira o meron na pong mga worn parts yung ating CVT. At pagkatapos po yun is yun nga po, inspection. At kung meron man po mga sira, kailangan po natin itong palitan. O di kaya naman po ay mamili na po tayo. Kumbaga in case na magbubukas ulit tayo ng CVT, na-ready na po natin yung parts na ating papalitan. At yung panghuli po ay yung greasing. So gagasahan po natin yung mga dapat gasahan sa ating CVT. So tatlo po yan yung ginagawa natin once na nagbukas po tayo ng panggilid. So number 1 po dyan ay scheduled sa pagbubukas nitong ating panggilid. At base po sa manual, itong sa Honda, ang pagbubukas po natin itong ating panggilid para magawa po yung tatlo na yan ay nakalagay po dito. So inspection po ng ating drive belt at ang sabi niya rito ay every 12,000 km. At di lang po yan, nakalagay po dito is inspection din po ng clutch shower. At nakalagay din po dito na 12,000 po ay dapat inspeksyonin po natin siya. Kasi naman po sa manual ng ating Yamaha Mio, nakalagay po dito na B-belt secondary shift lubricate ay every 12,000 km. So tumutugma po itong ating dalawang manual. Itong sa Honda at itong sa Yamaha, every 12,000 km po ay kailangan po nating magbukas ng ating panggilid upang inspeksyonin po natin yung kanyang parts at saka naman po easy-greasing. Syempre, bago nyo gawin yun ay kailangan nyo muna pong i-cleaning. Kaya dyan na po papasok yung paglilinis po ng ating CVT. At sabi po ng dalawa, yung gumawa po ng ating motor, itong Honda at Yamaha, is every 12,000 km po ay kailangan na po natin siyang buksan, linisin at inspeksyonin at the same time is gasahan po natin yung mga dapat gasahan na parts. So diba 12,000, pero ang ginagawa ko po is less than 12,000. Nasa 10,000 po ako. Kung napanood nyo naman po yung video nung nilinis po natin yung panggilid ng ating Yamaha Mio, kita nyo naman po na hindi po siya masyadong marumi, pero 10,000 km po yung tinakbo nyon bago po natin siya buksan. Regardless na po kung malakas na po masyado yung dragging at nakaka-apekto na po sa performance nitong ating motor yung dumi. Kaya kailangan na po natin siyang malinis as soon as possible at hindi na po natin kailangan pang hintay yung 10,000 km, linisin na po natin siya. Kaya pwede po tayo mag 10,000 pababa. Kasi babase po tayo sa kondisyon nitong ating motor at especially po sa kondisyon ng dinadaanan nitong ating motor o yung road condition. At sample po ng kondisyon nitong ating motor, itong ating oil seal dito. Kumbaga meron na po siyang minimal leak at medyo nagkakaroon na po ng spread na langis sa loob nitong ating CVT. At sa road condition naman, syempre is yung madumi yung paligid na ating dinadaanan. Kumbaga marami po siyang alikabok at mga usok. So pasok na pasok po yan dito sa loob ng ating CVT. At yung alikabok po na yan, yung mga dumi na yan, ay didikit po yan sa langis sa loob. Kaya mabilis po itong dudumi. At posibleng maka-experience na po kayo ng dragging na yan na po yung sign na kailangan nyo na po maglinis ng inyong CVT. So yung mga pare ko, meron na po tayong basehan kung kailan po tayo maglinis ng ating CVT at galing po yan sa gumawa ng ating motor which is sa owner's manual na 12,000 km. So pwede po natin itong ibaba base nga po yan sa condition nitong ating motor at yung ating road condition. Kaya pwede po kayo mag 12,000, 8,000, 6,000, 5,000, 3,000 or even na 1,000 km pa lang tinatakbo nitong inyong motor ay mag CVT clean na po kayo kasi marami na po siya So babase po yan sa inyo.
nyo. Base po yan sa condition nitong inyong motor at especially nga po sa road condition. So 10,000 is sapat na po yun para hindi naman po masyado mabugbog yung mga parts ng ating CVT at especially po itong mga tornilyohan natin, dahil once na yan po ay tanggal kabit, alam nyo na po yung posibleng mangyari. At yung number 2 po is non-scheduled or biglaan, at yung dahilan naman po niyan ay nalubog po sa baha itong ating CVT. So automatically papasukan po ng tubig yan at posible pong kalawangin yung mga parts natin na ikasisira naman po nito. So automatically po kailangan po natin itong buksan at linisin. So yung mga pare ko, yung dalawang schedule ko kung kailan po tayo nagbubukas ng ating CVT.